Napahawak si Natalyo sa haligi ng gate. Huminga ng malalim at ipinilig ang ulo. Kumurap-kurap at idinilat ang mga mata. Ngumiti at ibinalansi ang sarili. Naparami nga yata ang inom niya. Bukod kasi sa para siyang matutumba ay lumulutang pa sa kanyang paningin ang matandang kuba na putol pa ang kanang paa na nasa kanyang harapan. Napahagikgik siya. Naisip na baka may kahalo ng kung ano ang alak na nainom. Baka nabibitchin siya. Susuray-suray man ay ipinagpatuloy ni Natalyo ang paglalakad. Binati pa niya matandang nasa harapan. Kinumusta at pinuri na nakakalakad na ito ng matiwasay kahit pa mag-isa lamang ang paa. Sinalubong pa ng lasing ang matandang kapitbahay, subalit nang malapit na ay tila noon lamang naulihan ng bait. 1 taon na nga pala ang nakararaan magmula nang sumakabilang buhay si Mang Uro. Sinasabing ang kamatayan nito ay mula sa komplikasyon sa kung ano-anong karamdaman na ang pinag-ugatan ay diabetes. Kung ganon, bago pa man mapagtagni-tagni ni Natalyo ang mga pangyayari ay nasinagan na ng buwan ang matanda. Naaninag niya ang kalahating agnas nitong muka habang ang kalahati ay kay lungkot ng anyo. Tumingin ito sa kanya at umungol kagaya ng madalas nilang marinig noon kapag masasakit ang katawan nito. Ungol ng nahihirapan. Ungol ng nagmamakaawa. Ungol na nagmumula sa hukay. Nagtindigan lahat ng balahibo sa katawan ni Natalyo. Lumiyok ang sikmura na tila sakay sa Ferris wheel. Pinagpawisan pa siya ng malamig. May araw na nang magising si Natalyo. Nabuglawan niya ang mukha ng ilang kapitbahay na nakatunghay sa kanya. Iiling-iling at kunot noong naghiwa-hiwalay ang mga iyon nang makitang siya ay gising na. Nagbubulungan pa ukol sa pagiging lasenggo raw niya at walang direksyon. Tanging ang kaibigan niyang si Mael lamang ang umalalay sa kanya upang makabangon. Nag-uusisa ito kung saan ba naman siya napadpad na inuman at bakit siya naghilahod na naman. Bigla niyang naalala ang mga kaganapan noong nagdaang gabi. Napakapit siya sa balikat ni Mael na kunot noon namang tumingin sa kanya. Tila baga nagtatanong ang mga mata nito. Binanggit niya ang tungkol kay Mang Uro, ngunit iiling-iling lamang ang lalaki. Lasing lamang daw siya kaya kung ano-ano ang nakita niya. Tiyak imahinasyon lamang niya iyon. Napahinga na lamang ng malalim si Natalyo. Sabay na hiling na sana nga ay imahinasyon lamang ang kanyang nakita. Sana nga ay lasing lamang talaga siya. Kung sakali mang minumulto nga siya ni Mang Uro ay mauunawaan naman iyon ni Natalyo. Siya kasi ang unang nakakita sa bangkay ng matanda o mas tamang sabihin na unang nakapansin. Nakatambay sa terrace ang matanda habang nakaupo sa wheelchair nito. Noong umaga na namalengke siya ay binati pa niya si Mang Uro at tinanguan siya nito. Nang magbalik siya bago tumanghali ay nakita niyang natutulog na ang matanda. Wala naman kasing bago roon dahil talagang tambayan na ni Mang Uro ang parte na iyon ng bahay. Lagi lang itong nakamatsyag doon habang nagkakape o kaya ay nagbabasa ng dyaryo at libro sa mesang naroon. Madalas nga ay doon na rin ito nagsisiesta. Natapos na nga ang kanyang tanghalian at nakapagpahinga nang magdaan muli siya para bumili ng merienda kinahapunan. Nakita pa rin niyang natutulog si Mang Uro. Doon na binalot ng pagkabahala si Natalyo kaya nilapitan na niya ang kapitbahay upang kumustahin. Ngunit napansin na lamang niyang may tubig na sa ilalim ng wheelchair nito. Mapanghi. Ihi nga ito. Ang posisyon kasi ng matanda ay hindi nababago. Nang hawakan niya ito sa braso upang tapikin sana ay malamig na ito. Kasama ni Mang Uro sa bahay ang anak nitong sina Marisa at Ronald. Ngunit siya pa ang unang nakapansin sa katayuan ng ama ng mga ito. Kaya marahil sa kanya nagpakita ang matanda. Nangaligkig si Natalyo at napaantanda. Sana naman ay huling beses na ang pagpapakitang iyon ni Mang Uro. Sa kanyang isipan, baka kasi sa susunod ay hindi lamang siya basta mawalan lamang ng malay, kundi tuluyan na ngang sumunod dito sa kabilang buhay. Ngunit hindi natupad ang hiling ni Natalyo. Kung kailang inaakala niyang natapos na ang yugto ng pagmumulto ni Mang Uro
ay tsaka ito muli nagparamdam. May bagong negosyo ang nanay ni Natalio. Pagtitinda ng ihaw-ihaw sa tapat ng kanilang bahay. Para daw makuha niya ang pinakasariwa at maraming lamang loob ng manok ay kailangan niyang gumising ng maaga at maunahan ang iba pang tindera ng ihaw-ihaw sa palengke. Narinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan habang siya ay natutulog pa. Pupungas-pungas na inabot ni Natalio ang cellphone at tiningnan ng oras. 3:30 ng madaling araw na noon. Nakasimangot na nagkamot ng leeg ang lalaki. Sinipa-sipa niya ang kumot habang nagrereklamo sa ina na sobrang aga pa para gisingin siya nito. Aniya ay baka nagsisimula pa lamang magkatay ng manok ang mga tindero. Niyakap niya ang isang unan at sumandal sa pader. Hindi naglipat sandali ay payapa na uli ang tulog ng binata. Muli ay may tumawag sa pangalan niya. Pabulong lamang halos. Parang nasa may tenga lamang niya. Malamig ang dapyo ng hininga ng may-ari ng naturang tinig. Wala sa sariling kinamot niya ang tenga. Isa pang tawag sa kanyang pangalan pero hindi niya iyon pinansin. Masyado pang maaga. Maaari namang maya-maya ng kaunti. Isa pang tawag ngunit sa pagkakataong iyon ay may kasama ng daing ng nasasaktan at naghihinagpis. Hanggang sa tuluyan na iyong maging mga hagulgol na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga. Napamulat si Natalio nang maisip na hindi boses ng kanyang ina ang tumatawag sa kanya. Boses iyon ng isang matandang lalaki. Nakatitiyak siyang kay Mang Uro ito. Kasabay ng realisasyong iyon, may tumawag na naman sa kanya. Napalingon si Natalio sa bintana sa likod niya. Nakabukas ang jalousie kaya kitang-kita niya ang malungkot na mukha ni Mang Uro na nanlalaki pa ang mga mata. Nahulog tuloy siya sa kama at napasigaw. Masinsinan nang kinausap ni Marisa at Ronald si Natalio. Hindi kasi kinatutuwa na magkapatid ang kumakalat na balita sa kanilang kalye na nagpaparamdam sa kanya ang ama ng mga ito. Naniniwala ang magkapatid na nananakot lamang siya o kaya'y naaapektuhan na ng alak ang kanyang utak. Kung gusto raw niyang magpapansin ay wag na niyang gagamitin pa sa kalokohan ang namayapang ama. Kung sa mga itong araw ay hindi nagpapakita si Mang Uro, sa kanya pa raw kaya na hindi naman nila kaano-ano? Sunod-sunod ang paghingi ng paumanhin ng kanyang ina sa magkapatid. Nakakahiya raw ang ginawa ni Natalio, kaya pasensya na raw at pagsasabihan daw niya ito. Siya pa ang lumabas na masama samantalang siya na nga itong napeperwisyo. Para namang ginusto talaga niyang makita ang multo ni Mang Uro. Sino ba namang matutuwa na makakita ng naaagnas na bangkay o kaya ay namumutlang multo? Kung bakit nga ba naman kasi siya pa ang napiling medium ng matanda? Sa pagmamalasakit niya noon na alamin ang kalagayan nito ay siya pa ang nakatuklas sa kamatayan nito. Ngayon naman ay pinipeste pa siya. Kung hindi ba naman wala ring utang na loob ang matandang iyon, sa kanya pa nagpapansin. Siya tuloy ang nagmumukhang papansin. Gabi. Inililigpit na ni Natalio ang mga gamit sa ihawan ng kanyang ina. Maingat niyang hinawakan ang grill dahil mainit-init pa iyon kahit pa may mga basahan. Inilagay niya iyon sa likod bahay nila at naghanda na para pumasok nang may mahagip ang kanyang paningin. Isang figura ang nakatayo sa kinapipwestuhan ng ihawan tuwing nagtitinda sila. Dahil bahagyang nasisilungan ng anino ng bubong ay hindi makilala ni Natalio ang figura. Tinanong niya kung ano ang kailangan. Nagsalubong pa ang kanyang kilay sa pangingilala ngunit sadyang hindi niya maaninag ang Ginoo. Nang biglang sumigid ang kilabot sa kanyang buong katawan, si Mang Uro ang pumasok sa isipan niya. Napailing ang binata at nagkumahog na pumasok sa bahay. Nadapa pa siya sa palangganang may nakababad na labahin ng kanyang ina. Sa pagmamadali ay lalo lamang siyang hindi makatayo. Si Mang Uro, palundag na lumalapit sa kanya. Dahan-dahan ngunit tiyak na siya ang puntirya. Napasigaw siya kasabay ng nakakilakilabot na ungol ng matanda. Pero sa wakas, nakatayo na rin si Natalio at nagkandadudulas naman sa paglapit sa pintuan. Dahil sa kamay na may sabon ay hindi niya mapihit ng maayos ang doorknob. Humuhulagpos iyon.
3 metro na lamang ang layo ni Mang Uro. Palundag-lundag ito na mistulang ibong maya. Kinatok ni Natalyo ang pinto, kinalampag, tinawag ang kanyang ama't ina pero walang nagbukas. Sa isip-isip niya, sa lakas ng kanyang ginagawang tunog ay wala silang naririnig. Dinig na niya ang mga kakatwang yabag ni Mang Uro na mga sandaling iyon. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang nakaangat na kamay ng yumaong kapitbahay. Mahahawakan na siya nito. Ayaw pa rin bumukas ng lintik na pinto. Nakikita na niya ang kamay ni Mang Uro sa kanyang balikat. Lalapat na sana sa kanyang balat. Ngunit umupo na lamang si Natalyo, niyakap ang mga binti at sumubsob sa tuhod. Narinig na lamang niya ang pagbukas ng pinto at naramdaman ang pagbukas ng dahon nun. Dali-dali siyang tumayo at umikot upang pumasok na para lamang salubungin ang payat at nakangangang mukha ni Mang Uro. Alam ko ang lahat. Alam kong kaya lamang ako inalagaan ni Marisa at Ronald ay upang makita nila ang lahat ng ikinikilos ko. Natatakot ang mga walang hiya na ibulgar ko ang nakapandidiri nilang relasyon. Mga immoral. Mga anak ko pa man din sa iisang babae ngunit dinaig pa ang mag-asawa kong umasta. Nakasusuka ang mga ungol nila na naririnig ko tuwing gabi kapag sila ay nagbababuyan. Mga walang kahihiyan. Kung hindi ko sila pagtatakpan na sarili kong ungol at daing ay tiyak na maririnig ng mga kapitbahay ang ginagawa nila. Kaya ano ang mali? Ano ba ang mali kong nagawa upang magkaroon ng mga immoral na anak? Diyos ko, naging mabuti naman kaming mga magulang ni Isabelita. Subalit bakit ganoon ang aming mga anak? Pumanaw sa sama ng loob ang asawa ko dahil sa kanilang dalawa. Ako naman ay nananahimik upang hindi malagay sa kahihiyan ng pamilya. Ngunit bakit nila ginagawa sa akin ang ganito? Natuklasan ko ang botelya ng gamot na inihahalo ni Ronald sa aking pagkain. Hindi iyon gamot, kundi lason. Nananahimik ako sa sekreto nila, ngunit ito pa ang igaganti nila sa akin. Nagpanggap akong walang nalalaman. Kinakain ko ang pagkaing ibinibigay nila sa akin ng mga walang hiya kahit pa nga alam kong unti-unti nila akong pinapatay. Inaakala marahil ng mga ito na kapag ako'y naidispatcha na nila ay tapos na ang problema at makukuha pa nila ang aking naiwang kaunting ari-arian. Mga dupang. Ilalakip ko sa kwadernong ito ang gagawin kong huling testamento na nagsasaad na sa kawang gawa mapupunta ang lahat. Lalagdaan ko na ang bawat pahina upang mapatunayan na ang lahat ng naririto ay totoo. Naway mahanap ito ng tamang tao. May araw na nang magising si Natalyo. Nabuglawan niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang mga magulang na nakatunghay sa kanya. Lumuluha ang kanyang ina dahil nakita na lamang siya nito na nakabulagta sa labas ng bahay. Naroon din sa kanilang bahay si Mael at maging ang ilang kapitbahay dahil dadalhin na pala siya sana sa ospital kung hindi pa siya magigising. Bumangon siya at patakbong nagtungo sa bahay ni Mang Uro. Sinundan siya ng mga magulang niya na tanong ng tanong kung ano nga ba ang naging problema. Lumapit siya sa mesang tambayan ni Mang Uro at sumilip sa ilalim nun. Doon nga'y nakita niya ang sikretong sisidlan na ng kanyang dukutin ay nakuha niya ang diary ng yumaong kapitbahay. Dahil sa komosyon ay lumabas ng bahay ang magkapatid na sina Marisa at Ronald na kapwa bagong gising pa. Nagtagis sa mga bagang ni Natalyo at binuklat-buklat ang diary. Malakas niyang binasa ang 3 huling pahina at inilabas ang holographic will na ginawa ni Mang Uro. Umugong ang bulong-bulungan ng magkakapitbahay. Isa ang kaagad na tumawag ng pulis upang ipaaresto ang magkapatid na kaagad ay nagtago sa loob ng bahay. Sa wakas ay naniwala na sa kanya ang lahat. Nagmumulto si Mang Uro dahil hindi ito namatay sa natural nitong karamdaman kundi dahil sa kagagawa ng mga immoral niyang anak. Nananahimik sa makamundong relasyon ni Marisa at Ronald ang ama ng mga ito, ngunit dulot ng kawalang hiyaan ng magkapatid ay hindi naman matahimik sa kabilang buhay ang matanda. Nang umalingaw-ngaw sa kanilang kali ang sirena ng police mobile ay nag-angat ng tingin si Natalyo sa direksyon nun. Kitang-kita na niya ang nakangiting si Mang Uro na kumaway pa sa kanya bago tuluyang naglaho ng malampasan ng mobile.
nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.